Noong 2018, tinanong si Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa isang panayam tungkol sa nuclear weapons. Sinabi niyang ayaw ng Saudi Arabia na magkaroon ng nuclear bomb. Pero kapag nakagawa raw nito ang Iran, susunod din ang Saudi Arabia sa lalong madaling panahon. 8 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, wala pang nuclear bomb ang Iran. Wala rin ang Saudi Arabia. Pero noong Miyerkules, July 22, 2026, pumirma ang Amerika at Saudi Arabia ng isang civilian nuclear deal. Para sa kuryente ang kasunduan, hindi para sa armas. Ngunit sa mismong linggong yon, nagpapatuloy pa rin ang mga pag-atake ng Amerika sa Iran. Nagbanta rin si US President Donald Trump na bobombahin ng isa pang lugar na iniuugnay sa nuclear program ng Iran, ang Pickaxe Mountain malapit sa Natanz. Magkaiba ang trato sa dalawang bansa. Sa Iran, gumagamit ang Amerika ng puwersa para pigilan ang nuclear program nito. Sa Saudi Arabia, pumirma ito ng kasunduang tutulong sa pagsisimula ng sarili nitong nuclear program. Dahil sa sinabi ni Mohammed bin Salman noong 2018, hindi natin may iwasang magtanong, kuryente lang ba talaga ang layunin ng Saudi Arabia o naghahanda na ba ito para gumawa ng nuclear bomb? Noong July 22, nilagdaan ni na US Energy Secretary Chris Wright at Saudi Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman ang tinatawag na Section 123 Agreement. Nakasaad sa Section 123 ng Atomic Energy Act of 1954 na kailangan munang magkaroon ng formal na kasunduan ng Amerika at iba pang bansa bago ito makapagbigay ng nuclear material, kagamitan o teknolohiya. Dito nakasaad kung anong cooperation ang maaaring gawin at kung anong safeguards ang kailangang sundin. Marami ng bansa ang may ganitong kasunduan, kaya hindi kakaiba ang format nito. Pumirma rin sila ng hiwalay na bilateral safeguards agreement. Ayon sa US Department of Energy, tinitiyak nito na mapayapa lamang ang gamit ng programa. Pero ayon sa mga ulat, may mga limitasyon nito sa kung anong inspeksyon ang maaaring isagawa. Ayon sa mga ulat, tatagal ng humigit kumulang 30 taon ang kasunduan at bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng mga proyektong sakop nito. Pero hindi pa ito epektibo. Kailangan muna itong dumaan sa pagsusuri ng Kongreso ng Amerika. Kapag hindi ito hinarang sa loob ng itinakdang review period, otomatiko itong magkakabisa. At may isa pang mahalagang detalye sa lahat ng susunod nating pag-uusapan. Hindi pa nilalabas sa publiko ang buong nilalaman ng kasunduan. Karamihan sa mga nalalaman natin ngayon tungkol sa mga sensitibong kondisyon nito ay mula sa ulat ng Wall Street Journal, New York Times, CNN at Associated Press. Sa ngayon, walang ebidensyang gumagawa ng nuclear bomb ang Saudi Arabia. Sumali ito sa Nuclear Non-Proliferation Treaty noong 1988 at sakop na ng inspections ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang nuclear activities nito mula pa noong 2009. Noong December 2024, tinapos din nito ang Reduced Reporting Agreement na para lamang sa mga bansang kakaunti ang nuclear activities. Mas malawak na ngayon ang inspections sa programa nito. Bukod dito, kahit magdesisyon itong gumawa ng bomba ngayon, hindi nito yon kayang gawin agad. Wala itong enrichment facility at wala ring gumaganang nuclear power plant. Hindi pa naitatayo ang malalaking reactor na plano nitong gamitin. Kung gayon, bakit kinakabahala ng napakaraming tao ang kasunduang ito? Dahil ayon sa mga lumalabas na ulat, maaaring payagan ang Saudi Arabia na magkaroon ng sarili nitong uranium enrichment program. Ang uranium na bagong mina mula sa lupa ay hindi pa maaaring gamitin sa nuclear reactor at lalong hindi pa ito maaaring gawing bomba. Kailangan muna itong iproseso. Ang pinakamahalagang bahagi ng prosesong ito ang tinatawag na enrichment. Sa enrichment, ginagawang gas ang uranium at pinapaikot ng napakabilis sa mga makinang tinatawag na centrifuge. Dito pinapataas ang dami ng uri ng uranium na madaling mahati at makapagpalabas ng enerhiya. Nasa mababang level lang na 3 to 5% ang enrichment ng uranium na ginagamit sa mga nuclear reactor. Pero kapag ipinagpatuloy ito hanggang sa mas mataas na level na nasa 90% o higit pa, maaari itong maging material para sa nuclear weapon. Dito nagmumula ang problema. Parehong uri lang ng centrifuge ang ginagamit sa dalawa. Ang pinagkaiba lang ay kung hanggang saan itataas ng isang bansa ang enrichment level. Kaya nga maraming bansang may nuclear reactor pero walang enrichment program. Bumibili na lang sila ng reactor fuel sa ibang bansa. Pero kapag kaya na ng isang bansa na mag-enrich ng sarili nitong uranium, meron na itong tinatawag na nuclear latency.
Ibig sabihin, wala pa itong bomba pero meron na itong bahagi ng kakayahan at infrastrukturang kailangan para makalapit dito. Kapag ipinagpatuloy ng isang bansa ang enrichment hanggang sa level na magagamit para sa armas, tinatawag itong breakout. Hiwalay pa rito ang weaponization, ang pagdidisenyo at pagbuo ng mismong bomba pati na ng paraan para makarating ito sa target. Kaya hindi ibig sabihin na kapag may enrichment program na ang isang bansa ay gumagawa na ito ng nuclear bomb. Pero mas kaunti na ang hakbang na natitira kung magdesisyon man itong gumawa nito. May lehitimo namang dahilan ng Saudi Arabia kung bakit gusto nitong magkaroon ng nuclear power. Patuloy kasi na tumataas ang pangangailangan ng bansa sa kuryente. Malaking bahagi ng inuming tubig nito ay galing sa mga desalination plants, mga plantang nag-aalis ng asin sa tubig dagat at nangangailangan ng mga ito ng napakaraming kuryente. Nagtatayo rin ang Saudi Arabia ng mga bagong industrial city at data center para sa artificial intelligence. Pero ang pinakamalaking dahilan ay langis. Gumagamit pa rin ang Saudi Arabia ng langis para gumawa ng kuryente. Bawat bariles na sinusunog nito sa loob ng bansa ay isang bariles na hindi nito maibenta sa labas. Kung nuclear power ang gagamitin nito, mas maraming langis ang maaari nitong i-export. May sariling uranium deposits din ang Saudi Arabia at gusto nitong gamitin ang mga ito sa halip na umasa sa imported na nuclear fuel. May usapin din ng national pride. Miyembro ito ng parehong Non-Proliferation Treaty na sinusunod ng ibang bansa. Kaya matagal na nitong sinasabing dapat may parehong karapatan nito sa mapayapang paggamit ng nuclear technology. Maaring tunay na kailangan ng Saudi Arabia ang nuclear power. Pero maaari rin itong tignan ang sariling nuclear capability nito bilang strategic option kung magbago ang sitwasyon. Para maintindihan kung bakit ito binabatikos, ihambing natin ito sa kasunduan ng Amerika sa United Arab Emirates. Noong 2009, pumirma rin ang UAE ng sarili nitong nuclear agreement sa Washington. Sa ilalim nito, legal na nangako ang UAE na hindi ito mag-e-enrich ng uranium sa sarili nitong teritoryo. Tinalikuran din nito ang reprocessing, ang prosesong kumukuha ng plutonium mula sa nagamit na nuclear fuel. Tulad ng uranium, maaari din gamitin ang plutonium sa paggawa ng nuclear weapon. Tinanggap din ng UAE ang additional protocol ng IAEA, ang mas mahigpit na inspection system na nagbibigay sa mga inspector ng access kahit sa mga lugar na hindi dineklara ng gobyerno. Ipinakita ng Washington ang kasunduang ito bilang pinakaligtas na modelo para sa civilian nuclear cooperation sa Gulf. Pero ayon sa mga lumabas na ulat, hindi tinanggap ng Saudi Arabia ang kaparehong mga kondisyon. Kailangan nating maging maingat dito dahil dito madalas sumusobra ang kwento. Sakop pa rin ng standard international inspections ang nuclear program ng Saudi Arabia. Ang hindi nito tinanggap ay ang mga mas mahigpit na inspection system at ang permanenteng pangakong hindi ito mag-e-enrich ng uranium o magre-reprocess ng nagamit na nuclear fuel. Mabilis ang naging pagbatikos. Nagbabala ang dating Israeli defense ministers na sina Avigdor Lieberman at Benny Gantz na maaaring magpasimula ito ng nuclear arms race sa rehiyon. Sa Washington, kinondena naman ito ni Senator Ed Markey at may mga mambabatas na kumukwestiyon kung sapat ang mga safeguard sa kasunduan. Ibig bang sabihin nito, ibinigay na ng Amerika sa Saudi Arabia ang kakayahang mag-enrich ng uranium? Hindi ganun kasimple. At dito nagbabago ang kwento. Ayon sa mga ulat tungkol sa mga kondisyon ng kasunduan, hindi pa pinapayagan ang Saudi Arabia na mag-enrich ng uranium. Sa halip, magsasagawa muna ng joint study ang dalawang pamahalaan para alamin kung kailangan ba talaga ng enrichment facility sa loob ng Saudi Arabia. Maaari umanong tumagal ito ng 2 taon. Kung papayagan man ng enrichment sa hinaharap, mga kumpanyang Amerikano o mano ang magtatayo at magpapatakbo ng facility. Tinatawag itong black box arrangement. Itatayo ang facility sa teritoryo ng Saudi Arabia pero hindi ito patatakbuhin ng mga Saudi engineer at wala silang access sa teknolohiyang nasa loob. May isa pang mahalagang kondisyon na hindi gaanong napagtuunan ng pansin. Ayon sa Wall Street Journal, sa loob ng 10 taon ay hindi maaaring gumawa ang Saudi Arabia ng sarili nitong enrichment technology at hindi rin ito makakabili mula sa ibang bansa. Pansinin natin ang ibig sabihin nito. Sa unang 10 taon, hindi lumalawak ang paraan ng Saudi Arabia para makakuha ng enrichment technology. Lumiliit pa nga ito.
Bago noong Miyerkules, walang kasundo ang bilateral na pumipigil dito na maghanap ng ibang supplier, bagaman may mga umiiral ng alituntuning pandaigdig na naglilimita sa paglilipat ng enrichment technology. Sa ilalim ng mga iniulat na kondisyon, may nakasulat na ngayong 10 taong pagbabawal. Hindi pa nakukumpirma ang mga detalyeng ito sa isang pampublikong dokumento. Pero kung tama ang mga ulat, sa usapin ng enrichment technology, ang agarang epekto ng kasunduan ay halos kabaliktaran ng mga ipinapahiwatig ng maraming mga headline. Hindi binibigyan ng Amerika ang Saudi Arabia ng kakayahang mag-enrich, pero hindi rin ito permanenteng sinasara ang posibilidad na ito sa hinaharap. At yun ang tunay na pinagmumulan ng kontrobersya. Bakit hindi na lamang tuluyang ipinagbawal ng Amerika ang enrichment gaya ng ginawa nito sa UAE? Dahil may iba pang pagpipilian ang Saudi Arabia. Noong 2024, kabilang sa mga kumpanyang inaasahang magbid para sa unang malaking nuclear power plant ng Saudi Arabia ang China National Nuclear Corporation, Rosatom ng Russia, EDF ng France, at Korea Electric Power Corporation. May nuclear cooperation na rin ang Saudi Arabia at China mula pa noong 2012. Ang kontrata para sa isang nuclear power plant ay hindi simpleng bentahan lang. Isa itong relasyong maaaring tumagal ng ilang dekada. Kasama ang supplier sa pagtatayo at financing ng planta, pagbibigay ng nuclear fuel, pagsasanay sa mga operator at maintenance ng mga reactor. Kaya kung sino man ang makakakuha ng kontrata, magkakaroon din ito ng impluensya sa nuclear program ng Saudi Arabia ng ilang dekada. Hindi naman lihim ang dahilan ng Amerika. Hayagang sinasabi ng mga American official at analyst na itutuloy ng Saudi Arabia ang nuclear program nito, may tulong man ng Amerika o wala. Kaya mas mabuting nasa loob ito ng programa, kung saan makakapagtakda ito ng kondisyon kaysa nasa labas habang China o Russia ang nagtatayo. Mahalaga rin ang timing. Mula nang sumiklab ang digmaan ng Amerika at Israel laban sa Iran noong February 2026, mas naging mahalaga sa Saudi Arabia ang katiyakang susuportahan pa rin ito ng Amerika. Kaya reassurance din ang kasunduang ito. Matagal nang hinihingi ng Washington na tuluyang itigil ng Iran ang uranium enrichment nito. Noong 2025, sinabi ni American envoy Steve Witkoff na hindi maaaring payagan ng Iran na magkaroon ng kahit anong enrichment capability. Hindi rin nagbabago ang sagot ng Iran. Bilang miyembro din ng Non-Proliferation Treaty, naninindigan nitong may karapatan itong mag-enrich para sa mapayapang layunin. Noong June 2026, nagkasundo ang Amerika at Iran sa tinatawag na Islamabad Memorandum of Understanding matapos ang ilang buwang digmaan. Muling nangako ang Iran na hindi ito gagawa ng nuclear weapon, pero hindi nila nalutas ang usapin ng uranium enrichment. Iniwan nila ito para sa mga susunod na negosasyon. Hindi naging maayos ang mga sumunod na pangyayari. Noong July 8, sinabi ni Trump na tapos na ang memorandum. Noon namang July 18, inakusahan naman ng leader ng Iran ng Amerika ng paulit-ulit na paglabag sa kasunduan at sinabing wala ng halaga ang pirma ni Trump. Pagkaraan lamang na 4 na araw, pumirma ang Washington ng kasunduan sa Saudi Arabia na hindi permanenteng nagsasara sa posibilidad ng enrichment. Wala itong binibigay na teknolohiya o material sa Iran, pero ang binibigay nito ay ang mas malakas na argumento para hindi isuko ang kanilang nuclear program. Mas napapalakas nito ang paninindigan ng Iran sa harap ng ibang mga bansa. Mas mahihirapan ang mga Iranian negotiator na tanggapin ang permanenteng pagsuko sa enrichment kung nakikita nilang maaaring payagan ng Saudi Arabia na magkaroon nito balang araw. At mas mahirapan ng Washington na kumbinsin ng ibang mga gobyerno na suportahan ng kumpletong pagpapatigil nito ng enrichment laban sa Iran. Sa madaling salita, hindi inilalapit ng kasunduan ng Iran sa isang nuclear bomb, pero maaari nitong gawing mas mahirap na ilayo ang Iran mula rito. Sa tansya ng mga eksperto, nananatili sa Iran ang sapat na kaalaman, infrastruktura at nuclear material upang manatiling malapit sa kakayahang gumawa ng nuclear bomb. Samantala, unti-unting magtatayo ang Saudi Arabia ng mga reactor, magsasanay ng mga nuclear engineer at bubuo ng sarili nitong nuclear program. Matagal nang tumatanggi ang Turkey, Egypt at Jordan sa mas mahigpit na kondisyon sa sarili nilang negosasyon. Ngayon, maaari na nilang gamitin ang kasunduan ng Saudi Arabia bilang bagong pamantayan kapag muli silang nag-usap o magre-renew ng kanilang sariling kasunduan. May dahilan din ang UAE para questionin kung ano ang napala nito sa voluntaryong pagsuko sa enrichment.
May provision kasi ang kasunduan nito na maaari itong humiling ng consultations kung mas maluwag ang kondisyong makukuha ng ibang bansa sa Middle East. Walang katiyakang mangyayari ang lahat ng ito. Pero posibleng sa susunod na malaking krisis sa rehiyon, mas maraming bansa na ang malapit sa kakayahang gumawa ng nuclear weapon. Hindi dahil hayagan silang gumagawa ng armas, kundi dahil unti-unting lumalawak ang kanilang kaalaman at infrastruktura sa ilalim ng mga civilian nuclear program. Kaya balikan natin ang tanong sa umpisa. Gumagawa na ba ng nuclear bomb ang Saudi Arabia? Hindi. Sa ngayon, walang ebidensyang yun ang plano nito. At kung tama ang mga iniulat na kondisyon, mas nililimitahan pa nga ng kasunduan ng Saudi Arabia kaysa binibigyan ng kalayaan. Pero pansamantala lamang ang mga limitasyong iyon. Pagkalipas ng 10 taon, matatapos ang pagbabawal sa pagbuo o pagbili ng sarili nitong enrichment technology. Pero 30 taon ang haba ng buong kasunduan. Ibig sabihin, ang magiging desisyon tungkol sa enrichment ay maaaring mapunta sa mga leader at administrasyong hindi pa natin kilala ngayon. Dalawang bagay ang sabay na sinusubukang gawin ng Amerika. Ang isa ay panatilihing malapit ang Saudi Arabia upang manatili itong nasa ilalim ng impluwensya ng Washington. Kasabay nito, pinipilit din nilang kumbinsihin ng Iran na permanenteng isuko ang kanilang uranium enrichment. Magagawa kaya ng Amerika ang dalawang bagay na ito ng sabay? Habang binabantayan natin kung ano ang magiging sagot, kailangan nating tandaan ang sinabi ni Mohammed bin Salman noong 2018. Kapag nakagawa ng nuclear bomb ang Iran, susunod ding gagawa ang Saudi Arabia. Like and subscribe.